Tagal bago nabiyayaan ng anak ang mag-asawang Danny at Flor. Siguro ay dala na rin ng may edad na sila nang sila'y magsama bilang mag-asawa. Kaya naman kahit mahirap ang kanilang buhay, ay laking pasasalamat nila nang dumating sa kanilang buhay ang kanilang nag-iisang anak na si Jason. Isang sapatero si Mang Danny sa gilid ng palengke. Araw-araw ay dala-dala niya ang kanyang maliit na bangkito at pati na rin ang lumang bag na naglalaman ng mga kagamitang pang-ayos ng mga sirang sapatos. Kasama ng arawan ng payong, maging ang sirang zipper ng bag. Samantalang si Aling Flor naman ay nangungulekta ng mga labada sa mga kakilala niyang may mga kaya sa buhay. Ito ang ikinabubuhay nilang mag-asawa, kasama ang nag-iisa nilang supli. Nang dumating si Jason sa buhay ng mag-asawa, ay mas lalo pang nagsumikap ang mga ito upang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang uniko iho. Danny, ito na ang kape mo. Mag-almasal ka muna bago ka pumunta ng palengke. May ilang pirasong pandesal akong nabili kanina sa bakery. Isawsaw mo na lang sa kape na magkaroon ng laman ng sikmura mo kahit papaano bago ka sumabak sa trabaho. Paniguradong malilipasan ka na naman ng gutom niyan dahil linggo ngayon at tsak na maraming tao sa may palengke. Marami ka na namang customer niyan. Mahabang litanya ni Aling Flor sa asawa. Naiintindihan naman ni Mang Danny ang kanyang may bahay. Nag-aalala lamang ito sa kanya. Flor, mahal, huwag ka na masyadong mag-alala sa akin ha. Ayos lang naman ako. Ito nga ang pinakahihintay kong araw ng isang linggo dahil matao at saka kung malaki-laki ang maiuwi kong pera. Alam mo na mahal, para kay Jason, masayang tugon nito sa kanyang asawa. Mahal, alam ko yun. Pero huwag mong pabayaan ang sarili mo ha. Paano na lang kapag nagkasakit ka? Paano na lang kami ng anak mo? Hindi araw-araw ay may nagpapalabada sa akin. Pag-aalalang wika ni Aling Flor sa kanyang mister. Nako, ayan ka na naman Flor sa mga negatibong iniisip mo Ano ka ba? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya sige na, lalakad na muna ako ha. Nang makarami ako. Ikaw din mag-iingat kayo ni Jason ha. Yun lang at tuluyan na nga siyang umalis patungong palengke. Bit-bit ang kanyang mga gamit. Samantala si Aling Flor naman ay ginising na si Jason upang maghanda na sa kanilang pag-alis. May labada kasi siya ngayon sa kanyang among mayaman sa karatig lugar nila. Sinasama niya ang kanyang anak na si Jason na ngayon ay 10 taong gulang na dahil walang maiiwan dito upang magbantay. Kahit malaki na ang kanilang anak ay hindi hinahayaan ni